Ngayong araw nga ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba nakasarado ang isang mata, o yung kaliwang mata ni Roronoa Zoro. Bali ilang daang chapters na nga ang nakakalipas matapos ang unang seryosong laban ni Zoro, at ito nga yung laban niya kay Mr. One way back pa sa Alabasta Arc. At sa laban nga ni Zoro kay Mr. One ay kitang-kita naman natin ang sobrang paghihirap niya dito. Pero nakita nga natin sa laban na ito ang mga possible na madiscover ni Zoro sa future, at yun nga ang Haki. Sa laban nga din na yun ay maraming hindi pa naiintindihan si Zoro, dahil may mga atake nga na kung minsan ay hindi niya alam kung ano at saan ito, at may ibang atake pa nga na alam niyang paparating at sinubukan niyang iwasan pero tinatamaan pa din siya. Ibig sabihin nga ay malinaw na kulang pa nga si Zoro noon sa experience at knowledge sa pakikipaglaban, at sa tingin ko nga mga boss na noon ay mayroong humahadlang sa development ni Zoro, at yun nga ang problema niya noon. Sa pangalawang seryosong laban naman noon ni Zoro versus Kaku sa Water 7 Arc ay makikita ang kaparehong mistake nito kung saan kulang nga si Zoro sa knowledge at experience. Kulang nga si Zoro sa focus para makita ang mga atake na dahilan para hindi niya lubusang maintindihan ang mga nangyayari. Pero nanalo pa nga din si Zoro dahil sa isang power-up. Pero kahit ganoon nga ay nauulit pa din ni Zoro ang kanyang pagkakamali. Hindi niya pa din na-overcome ang hadlang sa kanya. At yun nga ang focus para makita ang mga hindi niya maintindihan. At para sa akin nga mga boss ay malaking hadlang ito noon kay Zoro. Ang lack of focus niya sa kanyang vision, dahil ang focus nga ay mayroong malaking role para sa malakas na color of Haki. At ang halimbawa nga nito ay si Luffy, dahil makikita natin na ipinipikit ni Luffy ang kanyang mga mata para makapag-focus para magamit ang colors of Haki. At noong training nga ni Mihawk kay Zoro ay napansin nga nito na masyadong nagre-relay o umaasa si Zoro sa kanyang mga mata o vision para makita ang mga atake. Kaya dahil doon ay possible na sinadya ni Mihawk na ipasara ang kaliwang mata ni Zoro, dahil sa ganoong paraan ay mas makakapag-focus at makakapag-concentrate ng mas lalo si Zoro nang hindi masyadong umaasa sa kanyang mga mata. Sa Japanese mythologies nga ay madaming malalakas na samurai na walang vision o paningin. Sa madaling salita ay napapalakas nito ang kanilang sense o pakiramdam kapalit ng pagkawala ng kanilang vision. At dagdag pa dyan, si Admiral Fujitora ay isang bulag na samurai pero siya nga ang isa sa may pinakamalakas na observation Haki. Sa madaling salita mga boss na mas makakapag-focus si Zoro at makakapag-unlock ng malakas na observation kapag hindi siya masyadong umaasa sa kanyang sense of sight, kaya naman dahil doon ay nagdesisyon sila ni Mihawk na isara ang kabilang mata na ito ni Zoro. Pero ang tanong ay bakit si Mihawk ay hindi na kinakailangang isarado ang kanyang mata para magawa ang malakas na observation at focus. Bali sa tingin ko nga mga boss ay dahil ito sa natural talent na ni Mihawk at na-enhance pa ng kanyang matagal na pagsasanay. At dagdag pa dyan, ang mga mata nga ni Mihawk ay kahawig ng kay Im-sama, kaya possible na mayroong itinatagong meaning ang mga mata na ito na malalaman natin sa future. Samantalang si Zoro ay walang ganoong klase ng mata na katulad ng kay Mihawk, at ang training ni Zoro nga ay napaka-limited nga lang. Kaya ang solusyon nga na pinakamabilis na naisip ni Mihawk ay yung pagsara sa kaliwang mata ni Zoro para mas ma-enhance ang observation at focus nito. At matapos nga ng time skip ay wala nang masyadong malakas na nakalaban si Zoro, dahil ang lahat ng nakalaban niya ay madali niyang natalo, hanggang sa may nakalaban siya na isang malakas na si King Calamity ng Beast Pirates. At sa laban nga na ito ay makikita na natin na nag-a-analyze na si Zoro sa laban. Naoobserbahan niya na nga ang mga hindi natural na nature ng powers ni King, at napapansin niya nga din na hindi normal si King at yun nga ang naging clue niya para obserbahan ang mga galaw nito. At habang nagpapatuloy nga ang labanan ay paunti-unti niyang natutukoy ang mga paraan para matalo si King. At ang sa tingin ko nga mga boss ay dahil yun sa enhanced observation ni Zoro. Dahil noon nga ay hindi natin siya nakikitang nag-a-analyze ng laban dahil mas maraming katanungan ang pumapasok sa isip niya kesa sa mga sagot. At ang isang facts pa mga boss, na pagdating sa totoong buhay nga na ang mga snipers na gumagamit ng binoculars para makafocus sa target ay isinasara ang kabilang mata.
At according nga sa science ay ginagawa nila ito dahil closing one eye makes it easier to direct your focus solely on your sights, or what you see in the scope, and blocks out everything else. O kung sa Tagalog nga ay ipinipikit ang isang mata para mas madaling makapag-focus sa target dahil hinaharangan nito ang iba pang nakikita maliban sa target, at parehong logic nga ang nag-apply kay Zoro mga boss, dahil para ma-enhance nga ang observation niya ay kailangang isara ang isang mata ni Zoro. At ngayon nga ay mapunta naman tayo sa isang analysis kung saan ay magkakaroon ng dagdag lakas si Franky dahil kay Dr. Vegapunk. Bali noong training arc ng mga Straw Hats ay nakapag-acquire si Franky ng isang napakalakas na weapon, at ito nga ang laser beam na natagpuan at napag-aralan niya sa abandonadong laboratory ni Dr. Vegapunk. At maging si Caesar nga na isang genius scientist ay hindi kayang maabot ang feat na ito, kaya dahil doon ay gusto niyang ma-extract ito mula sa katawan ni Franky. Bali nakita na nga natin ang lakas nito sa iba't ibang scenes. Sa chapter 657 nga, noong nakulong sila Franky sa prison ni Caesar ay makikitang maging ang malakas na mga sipa ni Sanji ay hindi kayang ma-penetrate ang prison, pero gamit ang laser ni Franky ay naging possible ito. Sa chapter 989 naman, noong kaharap nila Franky si Big Mom ay aatakihin sana ni Franky si Big Mom ng laser niya, pero nakita ni Big Mom ang danger ng laser nito, kaya kinuha niya ang kanyang homie para sana depensahan ito. At sa chapter 1065 naman, noong sinusubukan ng mga satellite Vegapunk ang capabilities ng Seraphim ay hindi kinakabahan ang mga satellite Vegapunk sa mga atake ng Straw Hats, pero noong umatake na si Franky gamit ang lasers ay agad na pinaiwas ng mga satellites ang mga Seraphims. Ibig sabihin ay sobrang lakas talaga ng laser beam na ito at possible na ma-enhance pa ito sa future. Kaya kung makakasama nga ng Straw Hat si Dr. Vegapunk tulad noong nangyari kay Caesar na nabigyan niya ng upgrade si Chopper ay possible na ganun din ang mangyari kay Franky. Maa-apply niya ang isa sa mga latest invention ni Dr. Vegapunk. At nabanggit nga ito sa chapter 1074 kung saan sinasabing ito nga ang strongest armor, at kapag na-apply nga ito ni Franky sa sarili niya ay sobrang lakas na nito.